Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Every tribe will see your glory, and every nation's bow before you, and all the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we sing Him, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you, and every nation's bow before you. All our treasures turn to ashes. Ama naming banal, Panginoon, minsan pa, Panginoon, lumalapit kami ngayong umaga. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa baong isang linggo, Panginoon, na kami inyong iningan at ginabayan. Lord God, anuman po, Panginoon, na nakikita inyong karumihan sa aming puso't isipan, Panginoon, humingi kami, Panginoon, ng kalinisan sa aming puso, Panginoon. Anuman po ang nagawa namin, sadya man po o hindi, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. At muli minsan pa ngayon umaga, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming papurit, pagsamba sa inyo, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna ngayong umaga, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang gawa ng kaaway, wala po siyang karapatan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpalayas, Panginoon, sa anumang, Panginoon, gawa ng kaaway, Panginoon, na hindi, Panginoon, makakatulong sa umagang ito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa mga wala pa rito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Buksan po nila ang kanilang puso, ang kanilang isip sa inyo, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang siyang unahin, Lord God. Muli, Lord God, ngayong umaga, Panginoon, bless niyo po ang bawat isa na narito, Panginoon. Pagkaluban niyo po, Panginoon, ang banal niyong Espiritu, Panginoon, at kayo po ang mangusap sa bawat isa. At muli, Panginoon, ngayong umaga, kayo po ang siyang manguna, Panginoon, at kayo po, Panginoon, ang maparangalan, ang madakila, Panginoon, at may taas ngayong umaga, Panginoon. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin. So good morning po. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Ngayon, nandito tayo sa kanyang banal na tahanan. Let's focus to our Lord, our God. So patuloy natin siyang awitan, purihin at sambahin ngayong umaga. Tumayo po tayo. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong
dinudulog sa'yo, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. At daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy po nating itaas ang Diyos sa ating kalagatan. Saan man tayong sulok ng bahay panalangin ito, nasa online man po tayo, o saan man narito sa bahay panalangin ito. Patuloy nating itaas, idakila ang Diyos na hindi nagbabago, na Diyos na hindi nagkukulang sa atin, na Diyos na ating pinararangalan, na Diyos na ating sinasamba sa mga oras na ito. Ibigay po natin ang ating mga pagpupuri at pasasalamat sa Diyos na makagagawa ng lahat ng anumang bagay sa ating mga buhay. Ibigay po natin ang ating mga pagpupuri. Woo! Hallelujah! We worship you in spirit and in truth. Sa iyo na Diyos na di nagbabago. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming haing handog ng pagpupuri at pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka magpakailanman. Ito po ang aming sama-samang pagpupuri at pasasalamat sa makagagawa ng lahat ng anumang bagay sa aming buhay. Sa Diyos na di nagbabago. Sa Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa Diyos na darating. Sa Diyos na aming pinararangalan sa mga oras na ito. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang haing handog ng aming pagpupuri at pasasalamat, pagdakila at paglawalhati sa makapangyarihang pangalan
matamis na pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Ibigay po natin ang lahat ng ating mga pagpupuri sa Diyos. Woo! Colossians 1, verse 3 to 5. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Sa bawat isa. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At papasalamat ako sa Panginoon dahil muli ay dinako niya muli tayo sa lugar na ito upang atin siyang sambahin at purihin. So buksan natin ang ating Bible sa Book of Colossians chapter 3, 1 to 25. Pero hanggang 17 lang muna. Sabi po rito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa at ang pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Nung una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yaman, hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. At nagbihis na kayo ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang mga Griego at ang mga Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mga mababangis na tao, mga alipin at malaya, kay Kristo'y walang pagkakaiba, ang lahat siya'y sumasalahat. Kayo hinirang ng Diyos, tinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, magpakumbaba, mabait at matiisin, magpaumanhinan kayo, magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan. Kaya kayo'y tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Pasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo'y itanim sa ninyong mabuti sa inyong isip. Magpalalahan kayo, magturuan,
ng buong kaalaman, umawit kayo ng mga salmo at imno ng mga awiting espiritual at may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama po, tunay po o Diyos na Ikaw yung Diyos na pinananaligan namin at sinasampalatayanan ng buong pagkatao ng bawat isa. Naririto kami, Panginoon, upang humingi sa iyo ng biyaya ng mga salita mo na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at katatagan sa buhay pananampalatayang ito. Kaya dalangin namin, Lord, na igawad mo ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, at patuloy na gumawa ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan mabuti ang iyong mga salita. Maraming po salamat, Lord God, sa araw na ito at sa iyo po lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hello! Tunay na ang Diyos ay mabuti. Kasi pakiramdam ko palagi kasi parang ang tagal natin hindi nagkikita. Kahit na sabihin natin na 2 weeks, ganyan, 1 linggo, parang ganun po yung pakiramdam ko kasi namimiss ko palagi yung fellowship. Kaya purihin po ang Panginoon. Aywan ko sa inyo kung ganun din, pero ganun din ang pakiramdam ko. So dito, ang pag-aaralan po natin, base sa ating tema, Christ and His Church. So si Christ. Yan. So dito, alamin natin kung ang tunay na katangian ni Kristo sa kanyang buhay. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng bagay. Panganay na anak. At siya yung pangunahin sa lahat ng bagay. Si Kristo ang Pangulo ng lahat ng bagay. Siya ang wangis ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay na pinakahigit sa buong sangnilikha. So maybe na sa panahon natin ngayon ay magtataka tayo na sinasabi na panganay. Alam niyo, sa totoo lang, higit na mas panganay siya sa lahat ng nilikha. Halimbawa, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mas panganay pa siya doon. Kaya, sabi nga, at madalas na naririnig natin, nakasama siya sa paglikha. Yun po yung katotohanan. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay muli upang siya'y maging pinakalikila sa lahat ng bagay. Nariyan po yan sa Colossians chapter 1, verse 18. Sa yung panganay na anak at una sa lahat. So dito, makita natin yung katangian ni Jesus. Talagang noon ay siya na. Sabi nga dun sa ibang books sa Bible, before Abraham was I am, sabi niya. Siyon ay isang patunay na dapat natin paniwalaan yung sinasabi ni Jesus. So dito makikita rin natin yung payo ni Apostol Paul sa church sa Colossian. Yun po yung payo niya sa kanila. Sa una, bilang iglesia pala, na binalan ng Diyos, ano ang matututunan natin sa aklat na ito?
Kasi yung sinasabi ni Paul ay pumapatungkol dun sa church sa Colossian, di po ba? Kaya ngayon, yung itinuturo niya sa atin ay pumapatungkol din sa bawat isa sa atin sa kanyang iglesia. Sa kaya yung unang point, to set their hearts on things which are above. Ibig sabihin, ilagak ang kanilang mga puso sa mga bagay na nangasa itaas. Yun yung sinasabi niya sa kanila. Pero sa atin, ilagak ninyo sa inyong mga puso ang mga bagay na nangasa itaas. Mga minamahal, ano po ba itong mga bagay na ito na nasa itaas? Sa palagay natin, ano po yung mga bagay na nangasa itaas? Kasi sabi nga niya rito sa verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumakita ninyo ang mga bagay na nangasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang tinutukoy niya dito yung mga bagay na nasa itaas. Ang isang dahilan, kaya't pinagsusumakitan natin ang mga bagay na nangasa langit ay dahil naroon si Kristo. Naroon yung master ng lahat ng mga anak ng Diyos. Yun po yung reason. Nandun si Kristo. At siyempre, nais natin makamtan yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa bawat isa. Halimbawa, ikaw ay estudyante, nag-aaral ka. Ang pangarap mo ay makapagtapos at makamtan mo lahat ng pangarap mo. Lahat ng dreams mo ay masunod. Siyempre, may pangarap ka, makapagtapos ka, at makapagtrabaho ka, at makakamtan mo yung future. Magiging mabuti ang yung future. Ganon yung isang estudyante na nangangarap. So sa atin naman, yun yung mga bagay na ating pinahahalagaan. Yung mga bagay na nasa langit. Kasi gusto mong makasama ang master, tapos gusto mong makamtan yung tirahan na hinanda niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat sabi nga po niya dun sa John chapter 14, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At sinasabi ko sa inyo, ako'y paroroon. At kapag ako'y naroon na, at naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik, at kayo'y isasama ko sa aking kinaroroonan. Alam nyo, isa ito sa mga pangarap ko yung makasama at makapiling ang Panginoon. Isa po yun. Ngayon, pag titingnan mo naman yung qualification, hindi naman siya mahirap. Hindi siya mahirap. Tandaan natin palagi, kinakailangan natin lang nasundin ang Panginoon. Ano pa yung nakikita natin doon? Doon sa kalangitan. Doon sa lugar ng ating Panginoon. Sapagkat naroon ang kaaliwan. Ibig sabihin, wala nang pagdurusa. Dito, ang hirap yung buhay, di ba? Mahirap yung kalalagayan ng mga tao. Sa mga hindi Kristiyano, mahirap. Pero sa atin mga Kristiyano, hindi mo nararamdaman ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? So yun yung mga bagay na dapat natin malaman. Naroon ang kaaliwan. Walang pagdurusa. Sabi nga dun sa Revelation 21 verse 4, at
papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang ipag-iyak, wala na rin sakit, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Yun yung mga bagay na dapat expectin ng bawat sa atin. Yung mga bagay na nandun sa itaas. Ngayon, dito sa verse 2 naman, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Lagi natin alalahanin na dapat ang lagi natin gawin ay unahin ay ang mga bagay na spiritual. Sundin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran siya ng tapat. Yun po yung dapat natin gawin. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kasi sabi niya rito, hindi ang mga bagay na panlupa. Alam niyo po ba yung mga bagay na panlupa? Maaring pangarap mo natupad para masunod mo yung sarili. Pag ako'y yumaman, parang ganon. Kakamtan ko ang lahat. So pagka kasi mga bagay na panlupa, andun yung luxury. Andun yung magkaroon ka ng maraming investment, mga lupain, nag-i-invest ka. Kasi ang iniisip mo yung future, o kaya'y maglagak ka ng maraming halaga sa bangko para ang iisipin mo parang yung binatang mayaman. O hindi, yung isa yung mayaman na hangal. Parang ganon. So sabi nga dito, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ang sabi doon, hahamakin ang ikalawa. At meron pa sinabi doon dalawang beses niyang sinabi. At paglilingkuran ng tapat yung isa. Kaya nga po, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, dapat natin na malaman na isa lang ang dapat natin paglingkuran. Hindi masama ang mag-impok. Pero, wag natin ilagay yung ating puso doon sa mga bagay na material dito sa mundo. Sabi nga wag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito maraming tanga, may kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sabi doon. Mag-impok kayo sa langit. Sabi nga doon sa Bible, Matthew 6:24. Tapos ang sabi niya doon, mag-impok kayo sa langit sapagkat sa langit ay walang tanga, walang kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Tanda natin palagi na isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya nga po, dapat pasalamatan natin ang Panginoong Diyos dahil ang ating buhay ay naroon ang kanyang pag-iingat. Kasi natatago sa kanya natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Lagi natin nalalahanin na salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Sa John 10:28, sabi nga po rito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw ninuman sa akin. Napakaganda yung mga promise ni Lord. Kung bubulay-bulayin lang natin, napakasarap pakiramdaman dahil ang salita ng Diyos ay tumatagos sa bawat buhay puso natin. Sa verse 4, si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Makakahati tayo. Hindi tayo
kumbaga, hindi tayo masiset aside, kundi bagkos, kasama tayo. Pag naihayag na ang Panginoon, lahat tayo kasama. Makakahati tayo sa kanyang karangalan. Pangalawa, to abandon the sin of their former life. Talikuran ang mga kasalanan ng kanilang mga dating buhay. Yun yung address niya sa mga taga-Kolosas. At ito rin ay naka-address sa atin bilang kanyang mga anak. So dito po sa verse 5 up to 9, yun po yung mga kasalanan. At banggitin ko rito yung verse 5. Kaya't dapatan mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. So yung kalaban ng sarili natin kasi rito yung pita eh. Dapat makalaya tayo dito. Pita ng laman, pitang makalaman. Yun yung kalaban natin. Pag hindi ka puspos sa pananalangin, matatalo ka. Kaya kailangan yung prayer. Prayer, continually prayer. Dapat ganun. Upang ang kaaway ay hindi magtagumpay. Katulad ng sabi rito, pangangalunya. Ano yung pagkakaiba ng pangangalunya at saka yung pakikiapid? Ang pangangalunya, same kayong may asawa, pero nagtatalik. Parehas na mag-asawa both side, pero nagtatalik. Yun ang pangangalunya. Yung pakikiapid naman, may asawa ka, tapos may kirida ka na dalaga. Ay di pakikiapid. Kaya yun po yung mga mabibigat na kasalanan na dapat natin talikuran. Kaya nga sabi dito, to abandon the sins of their former life. Kinakailangan talikuran natin ito. Kasi ito'y kasalanan. Sabi rito, pangangalunya, kahalayan. Maaari itong kahalayan pag tinitingnan mo ang isang dilag. Magandang dilag, di ba? Sa TV, naririnig ko yun eh. Nagbabago yung damdamin mo. Ibig sabihin, may kahulugan. Yung mga tingin, yung mga binibigyan natin ng kahulugan. Yun po yung kahalayan at mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa. So ito yung mga bagay na sinasabi rito na dapat natin talikuran. Andito yung galit, andito yung puot, di po ba? Panunungayaw, malalasyong pananalita. Kaya dito, ito'y kasalanan. Katulad ito ng sinasabi sa Galatians chapter 5 na mga kasalanan. Kaya nga po, nandun sa verse 21 ng Galatians chapter 5, sabi doon, binababalaan ko kayo na ang lahat ng gumagawa nito ay walang lugar o kaya hindi makakapasok sa kanyang kaharian. So yun po yung mga bagay na dapat natin sundin yung kalooban ng Panginoon. Huwag na tayong mag-isip pa. Huwag na tayong mag-desire pa. Kasi yun ay kasalanan. Napupuot ang Diyos. Sabi nga rito, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, iyamang hinuwad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. Kaya yun po, dapat talikuran ang lahat. I-abandon mo na. At huwag mo nang pasagiin pa sa isip mo yung mga bagay na
makalaman. Yun po yung mga bagay na nais ng Panginoon sa bawat buhay natin. Alam niyo po ba na ang sino man tumatalikod sa kanyang kasalanan at nagbihis ng bagong pagkatao at wala na yung lumang pamumuhay, ang Diyos ay malulugod. Hindi ko sinasabing tayo. At kung minsan, nangyayari pa rin. Lalo na pagka mahina ka sa paniniwala at pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi nga po di sa verse 10, at nagbihis na ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at hindi tuli, ang dayuhan at ang mga mabangis na tao, ang alipin at ang malaya, kay Kristo'y walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Alam mo po, wala naman pinipili ang Panginoon. Wala siyang itinatangi. Once ng tao magbalik loob sa Kanya, tatandaan natin palagi, yung Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ng sino man lumalapit sa Kanya. Kaya yun po yung mga bagay, dapat talikuran. Ano man yung mga bagay na alam natin kasalanan, i-reject na po natin, talikuran po natin, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Pangatlo po, to be merciful to one another, 12 to 17. Banggitin ko lang po itong mga ilang verse. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, minamahal Niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, magpakumbaba at mabait, at matiisin. So ito po yung dapat makita sa atin, yung busilak na puso. Tunay na handa at laan maglingkod sa sino man. Kaya kinakailangan po natin dito na bilang hinirang at minamahal niya, dapat kayong maging mahabagin. Hindi lamang yung mga kapatiran natin bilang Kristiyano. Meron din naman mga tao na salat, sabihin natin ganoon. May mga kababayan tayo na kailangan nila yung spiritual na buhay. Yun po yung mga bagay na dapat natin sinasagip. Dapat doon mahabag po tayo. Sabi nga sa 13, magpaumanin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad na kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. So yung ito, napakaliwanag po na dapat ang mga anak ng Diyos ay nagtutulungan, nag-uunawaan, at nagmamahalan. Yun po yung mga anak ng Diyos. Kasi si Kristo mapagmahal eh. Iniibig niya ang bawat sa atin. Kaya dapat din tayong umibig sa mga kapatid. Sabi sa 16, ang mga salita ni Kristo itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo at imno at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos. Alam niyo po, napakahalaga. At kinakailangan po natin yung fellowship. Minsan, nararanasan natin dito sa church lang. Kahit sa labas, dapat meron tayong fellowship. Sikapin natin. Yung pagtitipon, kaya nga po mag-aralan, umawit kayo ng mga salmo at imno, at palaging magpasalamat sa Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Sa 17,
At anuman gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay magpasalamat sa Diyos Ama. Meron akong kakilala. Lagi niyang binabanggit, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Kahit nagda-drive siya, lagi niya sinasambit, thank you, Lord. Alam niyo po na napakahalaga yung laging magpasalamat sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na meron tayo, dapat na pasalamatan. Karandaman, minsan di ba? Dapat salamat sa Panginoon eh. Kahit na ikaw yung may nararamdaman, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Pang-apat, God has designed Christian home to function in an orderly way. Verse 18 hanggang 25. Dinesign ng Panginoon ang Kristiyanong tahanan, mananampalatayang tahanan. Yun po yung dinesign. Akala natin kasi, basta nung unang panahon, si Eve and Adam, di ba? Couple sila. Pero yun lang ang pagkakaalam natin. Pero, dinesign yun ng Lord. Sa mga tahanan ng mga manampalataya. Nang sabi nga doon sa verse 18, submission. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ito naman na talaga nakasulat sa Bible na dapat natin sundin. To submit. Pasakop ang babae. Pero pag minsan, baliktad eh. Pag halimbawa, yung babae ay sabihin natin na mataas ang level ng kanyang pinag-aralan o kaya ay maganda ang income. Parang yung babae kasi nasusunod eh. Nasa-set aside yung asawa, yung lalaki. Siya na yung nasusunod. Kaya ngayon si lalaki natatakot. Sabi niya dun sa kumpare niya, kasi inaanyayahan siya. Pare, ipagpaalam mo muna ako kay Commander. Ganun ba yun? Hindi naman yung dinesign ng Lord. Ang Commander, lalaki. Di ba? Hindi babae. Sa katandaan natin palagi, si Adan, nang binigyan siya ng asawa, dito siya kumuha sa tadyang. Ibig sabihin, nasa baba ng balikat. Ibig sabihin, under niya yung babae. Hindi naman yung under na ina-under mo yung babae na ganito, ganun na lang. Hindi. Alam niyo po ba yung babae kasi napakaganda ng tungkulin niya. Nangangalaga sa pamilya. At bukod doon, ang tungkulin ng babae, advisor. Siya yung nag-a-advise sa kanyang husband. Kaya dapat magpasakop tayo. Di ba? Kasi problema, baliktad eh. Yung babae, ginagawang commander, manager, hindi ganun. Pangalawa, sa verse 19, love. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Ito na naman, di ba dapat ang asawa minamahal? Kasi marami rin ako nababalitaan yung asawa nila, pinagmamalupitan din. Di ba, naalaala ko tuloy. Nung una pa lang nanliligaw siya.
panay ang regalo. Iba't iba yung kanyang regalo, sari-sari. Di maganda dahil panay ang regalo. Aba, nung malaki na yung tiyan, dati nung hindi pa malaki ang tiyan, maganda yung holding hands nila talaga. Parang hindi maghiwalay. Aba, nung malaki na nga yung tiyan, hindi na sumabay yung asawang lalaki. Nauuna na siya kaysa doon sa asawa niya. Binitawan na. Hindi sinasadya, nadapa yung babae. Sabi ng lalaki, T-A-N-G-A ka kasi. Ganun ba yun? Dapat ang babae minamahal. Alam niyo ba kung bakit sinabi kong mahalin natin ang ating asawa? Kasi dito malapit sa puso Yung tadyang na kinuha, di ba? Malapit sa puso. Kaya dapat ang babae, dapat mahalin. Huwag natin sabihin na dahil umiidad na, nag-iiba na. Huwag ganon. Hanggang kamatayan, dapat natin mahalin ang ating asawa. Naalala ko yung kwento ni Pastor Nani, tuwan-tuwa ako. Nani Baravilla. Sabi nung kaibigan niyang pastor, sabi niya kay Pastor Nani, dahil magkaibigan sila, Pastor, sabi niya, pagka tinitigan mo yung asawa ko, ang ganda. Walang katulad. Ganun Pero hindi naman talaga maganda. Hindi naman talaga maganda. Ang layo dun sa expectation natin na maganda. Pero talagang hindi. Sabi niya, kung pwede lang ilipat, sabi niya, yung mata ko sa mata mo at titingnan mo, sabi niya, asawa ko, napakaganda. Yan ang sabi nung yung kaibigan ng pastor. Siyempre sa kanya talagang maganda. Kahit sa atin naman, yung asawa natin talagang napakaganda. Kaya hindi natin pwedeng ipagpalit. Kaya dapat ang asawa ay dapat mahalin. Dapat ibigin. Sa verse 20, compliance. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Yung mga anak. Ang pagsunod sa magulang ng isang anak ay nagpapakita ng pagrerespeto sa kanila. Yung pagsunod. Kasi minsan pag inutusan natin yung mga anak natin, nagagalit pa, di ba? Nagdadabog pa. Ang pagsunod sa magulang ay tanda ng paggalang sa kanilang mga desisyon para sa kanilang mga anak. Napakaganda naman talaga Halimbawa, sinabi ng magulang mo, anak, mahal ang tuition sa private. Baka pwede ka munang pumunta sa public. Meron akong anak na ganon. Dinala namin sa public. Nagrebelde. Nagbarkada. Dapat sana naintindihan niya kasi yung sitwasyon ng buhay. Kaya nung nag-college, private na. Baka lalo pang lumaki yung problema. Pero dapat sundin ng anak ang sinasabi ng magulang. Ang mga tagwilin, utos at paalaala ng magulang ay para sa mas ikabubuti nila. Kaya mahalaga yung magulang Kasi hindi kanya papayuan ng hindi mabuti. Lahat ng ipapayo niya sa iyo ay maganda. At dadalhin mo sa pagtanda. At yun din ang ipamamana mo sa magiging mga anak. Sa 21 up to 24, ito yung order. Mga alipin, sundin ninyo, ito yung sa 21, mga ama, huwag ninyong
kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang kalooban. Kaya nga po sa ating panahon ngayon ay iba ang ugali ng mga kabataan. Kaya yung paggalit, ganyan, pagsermon, dapat nasa lugar. Kasi iba na ngayon. Pagka nasobran mo, napalo mo lang, di ba, meron ng kaso. Child abuse, di ba? Kaya medyo, alalay. Sa 22, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakikita man o wala, gumagawa kayo hindi para sa kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa inyong kalooban, nawaray hindi kayo sa tao naglilingkod kundi sa Panginoon. Alam niyo po ba yung tapat na paggawa? Ginagawa mo yun dahil sa Panginoon. Yun yung maganda. Kahit hindi mo utusan, gagawin mo yung isang bagay, yun ang maganda. Tapat, katapatan, hindi mo ginagawa sa tao, kundi ginagawa mo dahil sa Panginoon. Kasi may mga tao na ganun eh. Pag anyan yung boss, nagsisipag-sipagan, nagpapa-impress. Ganun eh. Pag nandyan naman si pastor, paluhod-luhod na nagpipray, kunwari, nagpapa-impress din. Hindi ganun. Dapat gawin natin yung bagay na mapapapurihan ang Diyos. Di ba? Nandun yung kusa na dapat mong gawin ng isang bagay. Kahit na wala kang sahod, dapat gawin natin ng isang bagay. Hindi yung papasok ka sa isang trabaho, tatanungin mo kaagad yung sahod. Hindi ganon. Kaya dapat matuto tayo. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang sarap ng buhay Kristiyano. Di po ba? Malawak ang pangunawa. Dito naman sa 25, warning. Ang makasalanan naman ay sisingilin sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. Tandaan natin palagi na ang Panginoon lang ang nakakalam ng lahat ng bagay. Na sa sino man mga tao na lumapit sa Panginoon, ang Diyos ay handa na tanggapin ang sino man lumalapit sa Kanya. Kaya nga po, dapat tayong pasalamat eh. Hindi siya nagtatangi. Huwag natin sabihin na tayo'y lubog na, nakabaon na sa kasalanan. Ngunit may pagkakataon pa ang bawat isa para magbago, para magbalik loob tayo sa Panginoon. Bilang conclusion, si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya tandaan natin lagi na kay Kristo ang buhay natin. Kapag siya'y nahayag, tandaan natin lagi, mahahayag din tayo at makakahati sa kanyang karangalan. Pag pinarangalan ng Diyos ang kanyang anak, lahat tayo na tumanggap kay Kristo ay mahahayag din katulad ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat nga po sa iyong salita na patuloy mong itinuro sa amin. Patuloy, O Diyos, na itanim mo sa mga puso namin, Panginoon, upang lalo pang lumawak, lumago ang lahat ng ito sa aming mga buhay. Maipamuhay namin sa araw-araw. Maraming salamat at sa iyo po lahat ng papuri, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.
Kolosas 1:9-13. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dakilang naman salamat nga po sa araw na ito. Panginoon Lord, na Ikaw lamang ang aming pinapupurihan. Ikaw lamang, Lord, ang aming kinatagpo sa lugar na ito. Kaya kami ay nagpapasalamat at naroon po, Ama, ang aming pagtitiwala ng lubos sa iyo na meron kang gagawin pa sa aming buhay muli sa loob ng sanlinggong ito. Kaya, O Diyos, manguna ka sa buhay namin. Ano man ang mga bagay na haharapin namin ngayong linggo, Panginoon, ay patuloy mong igawad sa amin ang iyong habag at biyaya sa bawat isa. Gayon din, Lord God, sa mga kapatiran namin naririto sa aming pag-uwi. Ikaw nga po mag-ingat sa bawat isa na makarating sa kanilang mga pansamantalang mga tahanan. Pagpalain mo ang bawat mga anak mo ngayong araw. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat, ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Every tribe will see your glory, and every nation's bow before you, and all the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we sing in holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you, and every nation's bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we sing in holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your
This is our God. Every tribe sing. Ayo, 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 ah. Come on, let's sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you, and all the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo. Sabihin natin, there is no one like God. There is no one like our 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 God. Shout natin, walang katulad ng Diyos. Wala kang katulad o Diyos. Wala kang katulad o Diyos. Wala kang katulad o Diyos. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God.